ibibigay namin ito sa iyo. Ito ang 65 kilo gold belt. Isa sa mga laban para sa hegemonya. Laban sa promosyon. Salubungin natin ang manlalarong ito mula sa Russia. Susunod, nais kong imbitahan ang kapwa manlalaro na si Kilo. Ito ay isang manlalaro mula sa China. Susunod, kilalanin natin ang dalawang pan. Asul na manlalaro na si Klimov. 21 taong gulang mula sa Russia. Taas sa 178 cm. Profesional na record. 66 laban, 49 panalo, 11 points. Kalaban. Kaharap niya ang pulang manlalaro na si Liu Yong, isang 22 taong gulang mula sa China. Taas sa 175 cm. Profesional na record, 15 panalo sa 11 na laban. Kalaban 3 beses. Kumusta, mga manonood? Maligayang pagdating sa lahat na manood ng Emil Legend World Fighting Championship. Dahil 65 kilo kompetisyon, si Klimov, ang asul na manlalaro, ay mula sa Russia. Ay isang master ng pisikal na edukasyon. 2014 na Taibu overturn. Tinalo siya ni Shan Guai sa isang malapit na laban. Ang kalaban ay si Liu Yong. Insik na batang manlalaro. 22 taong gulang ni Liu Yong. Magkasing tangkad ang dalawang tao. Maganda rin ang mga resulta ni Liu Yong. Naglaro ng 19 beses at nanalo ng 15 beses. At si Liu Yong ay isa ring college student. Nakakuha ng 15 taon ng mga mag-aaral sa kolehiyo ng China. Hindi bilang nagpapangahing kompetisyon sa espada. Brother upload 1,970. Kung ganoon, dalawang may mataas na pinag-aralan na manlalaro. Ito ay talagang isang mag-aaral na nagtapos laban sa isang mag-aaral sa kolehiyo. Tignan natin ang mga mag-aaral na nagtapos sa Russia. Isang labanan sa mga mag-aaral sa kolehiyong Chino. Niyakap ni Klimov ang frame at tinignan ito. Ito ay isang European na estilo ng Muay Thai. Mula sa isang bansang nakikipaglaban. Saway ni Sean kay Beijing. Delikado na ngayon. Kaliwang kamay ni Liu Yong. May high sweep kick ngayon lang. Dapat itaas ang kanang kamay. Liwen Yao, mag-ingat ka. Ang puwang na ito sa pagitan ng mga kamay. Medyo malaki pa rin. Ang diretsong suntok ng kalaban ay maaaring direktang pumasok. Nang walang anumang hadlang. Pangatlong beses na para sa isang master na tumakbo patungo sa kanyang ulo gamit ang kanyang mga binti sa harap. Si Klimov ay nagmula sa isang bansang nakikipaglaban. 21 taong gulang. Si Klimov ay mayroon din isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Haya. Si Haya ay nasa industriya ng Taifa. Maglaro ng wave ball. Pumutok ang mga daluyan ng dugo ng wave ball. Ang master na may dugo sa mukha. Isang klasikong laro. Tingnan mo ngayon. European style Muay Thai fight. Ito ay mas mahusay kaysa sa Thai boxing. Maging mas flexible, at sa kombinasyon ng mga diskarte sa boxing. Gusto pa, masiksik, nakakasakit na estilo, marami pang paraan para tamaan ng suntok. At ang kombinasyon ay mas 3-dimensional. Taas, baba, kaliwa at kanan. Ginagamit na ngayon ni Liu Yong ang patuloy na pag-alog ng kanyang katawan. Epekto sa kabilang partido. At saka pumasok. Dapat hawakan ng mabuti ni Liu Yong ang kamay na ito. Napakahalaga ng proteksyong ito. Ano ang susunod? Maaaring direktang tumakas sa braso. Kapanganib na tamaan ng iyong sarili. Lalo na kapag umaatake siya. Kapag umaatake na may pamilit na katawan, dapat hawakan sa kamay. Maging mas compact at gumamit ng dalawang kamay. Kita mo, nag-Muay Thai din sila. Nag-aral din sila ng Muay Thai. Sa mga tuntunin ng kanilang kakayahang kontrolin. Ang kakayahang kontrolin ay mas malakas kaysa sa mga purong lokal na Muay Thai fighters. Sa oras na ito, medyo mabangis na lumaban si Liu Yong sa round na ito.
Itong si Klimov, itong frontman. Ang front hand ay napakatumpa at napaka-relax, kaya walang patutunguhan. Sabihin mo sa akin, isa pa. Kapag tayo ay nasa isang stalemate, suntukin gamit ang harap na kamay. Pagkatapos ay makikita mo na pagkatapos ng sinipa ang kanyang binti ngayon. Pumapasok agad ang kamao sa harap para pigilan ka. Samantalahin ang aking sweep at sipa. Atakihin mo ako bago mo bawiin. Ang iyong kamay sa harap ay angkop na lumabas para makagambala sa iyo. Masyadong halata ang intensyon ni Liu Yong. 2 beses lang ang combination design niya. Nakikita mo ang isang uppercut at pagkatapos ay isang head kick. Pareho ng mga ito. Pagkatapos sa pangatlo ay nawala ito. Ito ay higit pa na ang disenyo ng kombinasyong ito mismo ay mas kaunti. Pagkatapos ay mayroong mga nakaraang gawin sa pagsasanay. Pinapayagan din ito na gawin lamang niya ang 2 hanggang 3 o 4 na paggalaw. Hindi na makagawa ng higit pang mga reps. Tingnan mo, kapag nakumpleto na ang isang aksyon, malapit nang lumabas, tatayo at tatakbo. Kapag nakatagpo ka ng pressure mula sa kabilang partido, tatakas. Ang ganoong gawi sa pagsasanay. Ito ay isang ugali ng taktikal na kamalayan. Dahil ang aksyon ay talagang walang kinalaman dito. Medyo malaki talaga ang pagitan ng mga kamay ko. Medyo exaggerated ang combination ng mga stalks. Sa ganitong paraan ay diretsyo ang suntok ng kanyang Klimov. Sa tingin ko, madaling makapasok. Pumasa. Sige at nagbubuod na ako. Ang isang manlalaro na ipinanganak sa sanda ay naglalaro ng freewave sa. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga manlalaro ng Europa at Amerikano. Sa katunayan, madalas nating makita iyon sa ikatlong laro. Mabilis na bababa ang ating physical fitness. Sa katunayan, magkabilang panig. Pinag-uusapan lang ang physical fitness. Hindi tayo mas mahina sa ating mga kalaban. Ang una lang ay, ang ritmo ng aming pag-atake. Naisip ko siguro minsan, sa bilis ng paggalaw, kabilang ang kabuuan, kailangan natin siguro sa unang round 2, kailangan gumalaw ng mas mabilis. Magsagawa ng mga nakakasakit at nagtatanggol na aksyon ng mas madalas. At ang mas mataas na dalas ng mga nakakasakit at nagtatanggol na aksyon. Higit pang mga physical na reserba ang kailangan. Tapos kapag physical reserves mo, wala pang 10 minuto, baka maramdaman mong bumagal ito. At kapag binagalan mo, itong buong passing game, wala nang mga walang laman na gumagamit. Physical na reserba ng magkabilang panig. Halos pareho ang dami, pero mas ginagamit mo. Itong si Liu. Matapang ito. Kamay sa harap, ang suntok na ito. Idikit mo lang. Tumakbo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang trajectory ng paggalaw na ito. Nakikita mo ang tuloy-tuloy na tuloy-tuloy. Bago mag-set. Kita mo makikita natin, nang magpalit ng suntok si Liu. Kailangan magsimula. Bilang ang suntok, kung makikita tayo makikita ang mga nagsasaksak. Halos pareho, pero sa ikaapat na hindi ang suntok. Ang tumingin pa sa likod, alam na hindi gaano gumagalaw si Liu. Dito. Dahil nakaiba ang pagpapatuloy ng mga isa pa, pagkong dahil mas magaling pa rin kay Liu sa tingin ko kasi. Habang patuloy na nagpapalakas sa isa. Kaya ang sindayo pa. Tumatanaw kita ng nagkaroon ka lang ng tuloy-tuloy na hit mula kay Liu. Bakit kailangan mo umiwas pagkatapos ng mga tama? Maaari ka naman ng resources. Kung kita mo pa rin patuloy na pagkatapos ng mga. Bakit hindi ka nakikita ang mga tawag na ligas na pinasa? At ang kabilang patuloy na hindi gumawa ng kita. O ito ba ay isang taktikal na ugali? Round 3. Klimov sa ikatlong round. Ilang magkakasunod na kompetisyon. Palagi niyang pinipigilan ang kanyang kalaban para lumaban. Ngunit sa prosesong ito ng pagsupil, ang backhand ni Liu Yong ay maaari ding maging mabisa sa pagtama. Ang backhand boxing technique ni Liu Yong. Halimbawa, ang diagonal downward mixed boxing technique na tumatagos mula sa itaas hanggang sa ibaba ay medyo epektibo. Liu. Walang magawa si Yong sa harap ng kamay ng kalaban. Welcome colorless kick.
Ito si Klimov. Karaniwang nagsisimula ito sa ikatlong round. Sinasakop nito ang gitna ng venue, na saan si Luyong. Ang lugar na ito ay palaging mas malapit sa lubid. Paano si Klimov? Mas halata ang tactical push. Pilitin ang kabilang partido. Sa sandaling magkaroon ka ng pagkakataong itulak ang iyong sarili sa isang sulok. Gawin mo lang ang pagkakataong ito. Higit pa sa pagkakasalang ito. Ngunit paano si Luyong? Napakalinaw. Kaya gamitin ang roundabout na paraan. Subukan lamang na iwanan ang binti ng lubid na ito. Boxing attack mula sa magkabilang panig. Tingnan mo ito. Nasaan si Luyong? Mas mabilis. Mas malaki rin ang intensity ng suntok. Ngunit ang trajectory ng boxing, parang mas malaki ng konti. Gamitin ang iyong katawan upang magpalakas mula sa mas malawak na anggulo. Paano si Klimov? Ito ay medyo hindi gaanong matrabaho upang labanan. Isa pang style wrestling. Medyo bulag ang mga suntok ni Luyong ngayon. Sobrang nanginginig ang katawan. At medyo nagsasalita. Mas tumpak ang kuha ni Klimov. Tingnan ang bilis ng pag-atake ni Luyong. Karamihan. Pagkatapos, sampung segundo. Hintayin natin ang referee. Ang huling hatol para sa amin. Referee no 1. 28 hanggang 29. Referee no 2. 27 hanggang 30. Referee no 3. 28 hanggang 29. Sa huli, Lan Fangsheng.